Agapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna na Oras! Uy, eksakto en punto. Alas 6 ng umaga. Aha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, May 22, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga manggagawang Pinoy pangalawa sa pinakamasaya sa Asia Pacific region ayon sa isang pag-aaral. Pagpapalawig sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng CONAS, ibinunyag ni Senator Amy. Pahayag ng Department of Justice na isa ng pugante. Si Senator Bato kinontra ng isang dating Supreme Court Justice. Ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental kinasuhan sa ombudsman dahil sa Ghost Farm to Market Roads. Emergency room ng Ospital ng Maynila isasara sa loob ng isang linggo simula sa Mayo 24. At dalawang bata natagpuan patay sa loob ng kotse sa Naga City, Cebu. PNP walang nakikitang foul play. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Sa atin munang good news. Aba, kabilang daw po ang mga Pinoy workers sa mga happiest workers. Ha ha ha! O pinakamasayang manggagawa sa Asia Pacific region. Aba, pangalawa lamang sa Indonesia. Pumapangalawa sa Indonesia. Ito po'y batay sa pag-aaral at latest Workplace Happiness Index na inilabas ng Job Street na SEEK. Nagsagawa ang nangungunang online career platform ng isang regional survey mula October hanggang November nung nakarang taon na nilahukan daw po ito ng 11,000 workers sa buong Asia Pacific region. Kabilang ang 1,000 manggagawang Pilipinong may edad 18 hanggang 64. Na-survey kaya. Palagay ko na-survey dito kumbatsero mga taga-RH. Malamang. Mga taga-MBC.
Subok na matibay. Subok na matatag. Sa pag-aaral, nangiti ka agad si Mother. Talagang tumingin Siyempre, ka agad. Nakangiti. masaya. Yan ang... Lalo na pag may pagkain. Siyempre. Kaya kabilang ho sa mga happiest workers. Sa pag-aaral, lumitaw na matindi ang pagpapahalaga ng mga Filipino employees sa kanilang trabaho. Personal well-being at career development kasama ang sweldo at workplace flexibility. Yan. Ayun. Talaga naman. Dito sa DZRH, ang flexibility hindi matatawaran Ay, talaga naman, no? Flexibility at saka yung pagiging multitasking. Ay, Yung iba yun, sanay sa sanay sa kahit na kahit ano yung paggawa mo. Minsan nga, nakita ko si Mother dyan, nag-mamap ng side. Sabi ko, Mother, what are you doing, Mother? I'm exercising. Sabi niya, exercising. Biruin mo yun. Kapag ang isang tao nag-exercise, masaya yun. Masaya, Kumbachero. siyempre. Yun ay indikasyon na talagang masaya siya at nag-exercise siya sa kanyang workplace. Workplace. Saan ka pa? Saan ka pa? Saan ka pa? Ayon pa rin po dito sa pag-aaral na ito. Nasa 77... Nakapagtapos ba yung nag-aral eh? Palagay ko naman. Nasa 77% ng mga Pinoy respondents ang nagsabing Na? medyo masaya o labi silang masaya sa trabaho. Kaya pasok ang Pilipinas sa pinakamasayang manggagawa sa rehiyon na may 82%. Kasunod ng Indonesia na may 82%. Sa by region survey, ang mga manggagawa daw po sa Visayas ang pinakamasaya. Aba, mayong buntag, kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Kayo pala ang pinakamasaya among Filipinos, 82%. Dito sa Metro Manila ay 77%. Habang sa buong Luzon at Mindanao ay nakapagtala ng 70% happiness index. Thank you! Yeah. Alas 6:06 ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon. Gising na. Ibininyag ni Senador Amy Marcos na may nilulutong no election at 3-year term extension ang kasalukuyang administrasyon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS o pagpapalit ng konstitusyon. Ito anya ay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gayon din ang pagtaas sa 50 anyos ang age requirement para maging kandidato sa pagkapangulo. Kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Noel. Extension ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin daw 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Aba, matindi yung planong yun, ano? Pero ang napansin ko kay Senator Amy, gumaganda. Ganun ba? Oo, aging gracefully si Senator Amy, ano? Magaling ka rin mambol eh. Hindi, tinan mo naman nga, kumbachero. Ganun ha. Parang ayaw mong maniwala sa akin, ha? Hindi, kasi minsan sinubihan mo akong gwapo. Alam ko, may pagilagay yung bolero ka na. pag may kailangan, ha? Pero kay Senator Amy, wala tayong kailangan. Tama naman. Yung sa'yo, meron. Ito yung sinabi ni Senator Amy, no election, 3-year term extension sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Yung Constituent Assembly po, ibig sabihin, yung Kongreso,
will convene as a body para baguhin ang konstitusyon. Yun yung Ayan, sinasabi ni Senator At pag, Amy. kapag nabuo na, ano daw yung mga babaguhin? Ang babaguhin daw ay may 3 taong extension ang Pangulo, ang mga mambabatas, Ayan. at para hindi makapasa si BP Sara. Yung edad ni BBM ay gagawing... Hindi, yung edad ng qualification for to run for president from 40 years old gagawing 50 years old. Para daw hindi tataas mag-qualify si alam mo Talaga. kung saan man napulot ni Senator Amy to ay kung totoong may ganitong plano, mga ungas kayo. Kayo mga nagpaplano ito, mga Sino ungas man, kayo. Kung sino man kayo, kung totoo man kung yan. totoo man to. Pero hindi kaya sa salon lang nakuha ni Senator Amy yun. Ang ganda ng pagkakaayos. baka nung nagbibidahan dapat inaayos si Baka Senator Amy. kwentuhang kung merong kwentuhang barbero, may kwentong barbero. At may kwentong salon. May kwentong salon May din. kwentong salon. Kasi kung yun yung makaraos nitong hanggang 2028, ako naniniwala ako, pinoproblema ng administrasyon yun eh. Kung paano makaraos, tapos mag-iisip ka pang ma-extend yung termino mo. Ungas ka ba? Kung meron mang ganong nag-iisip Kung sa may nag-iisip, administrasyon. kaya ako, para sa akin, ako offhand, una, parang hindi ka panipaniwala ito. Hindi ka panipaniwala. Yung sinasabi ni Senator Amy na plano may yan. ganitong plano. At kung totoo man ito, kung halimbawa nagkamali ako at totoo nga ito, at meron mang nakakaisip nito, mga siraulo yun. Mga siraulo. Ayan. Ungas, gunggong. Ngayon, aamin ka pa ba kung sino ka mang nagpaplano niyan? Aamin ka pa ba? Aamin ka pa ba? Ayan. 6:10, alas 6:10 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na ka mo, gising na. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na pwede nang ipatupad ng NBI at PNP ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrator ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa kalihim, may tuturing na pugante sa batas ang senador at dapat niyang harapin ang kanyang mga kaso sa ICC. Kasabay nito ay nagbabala si Secretary Vida sa mga tumutulong o nagkakalong kay Senator Bato na mananagot sa batas. Hindi lamang ng Pilipinas kundi maging batas ng ICC. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Based on all these 4 basic premises, I would like to confirm. One, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Yun, si Justice Secretary Frederick Vida. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng Sakto. umaga. Giniit ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi pa rin maituturing na pugante si Senador Bato de la Rosa. Kahit ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling nitong harangin ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Ascuna, premature pa ang naturang usapin lalo't hindi pa naman napagpapasyahaan ng Korte Suprema ang paunahing issue sa kaso ng senador kung kailangan pa ng Philippine Judicial Authority para maipatupad ang ICC arrest warrant. Giit ni Ascuna, hanggat hindi pa nare-resolba ang usaping ito ay hindi maaaring ituring na pugante si Senator Bato. Ngunit nilinaw naman na maaari itong arestuhin. Ayun. So iba-iba talagang interpretasyon ng batas. Ano? Sino na ang nagbanggit Ito, niyan? dating Supreme Court. Associate Justice ng Associate Korte Justice. Suprema, hindi basta-basta yung nagsabi na to. Sabi niya, hindi pugante, hindi fugitive si Senator Bato, pero pwede siyang hulihin o arestuhin. Dahil may arrest warrant. Yun. Alas 6:13 ang ating oras. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Wala nang legal na hadlang sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos na tanggihan ng Korte Suprema ang hirit nitong temporary restraining order.
Ito ang pananaw ng legal representatives ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres. Paliwanag ni Attorney Andres, noon pa man ay may legal na basihan na talaga para arestuhin si De La Rosa alinsunod sa RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sabi nito, sa ilalim ng Section 17 ng naturang batas, ay maaring hindi magsagawa ng sariling investigasyon ang mga otoridad sa Pilipinas kung mayroon ng international tribunal na nagsasagawa ng paglilitis sa naturang krimen. Ito yung binasa natin nung nakaraan, kumbatsero. Yung provision, yung Section 17 ng Republic Act 9851. Susunod! Dito boy! Uy, matindi tong si Secretary Kiko Chu Laurel ah. Bakit? Oh, siya na mismo nag-file ng kaso laban sa mga taga-DPWH. Aba! Dahil Talaga? isa na rin siyang Ghostbuster. Aba! Talaga. Meron daw mga ghost farm to market roads. Aba, yan na nga. Diyan sa Davao. Hindi lang pala flood control, kundi farm to market road. Farm to market roads. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Alas 6:15 ang ating oras. This time check is brought to you by Wow, ang saya.